arong ito, makakausap po natin, isa po eksperto pagdating po sa national budget. Isa po siya sa talagang matagal nang bumubusisi sa tao ng national budget. And of course, kinukonsulta rin ng maraming miyembro ng legislatura kung paano mas maunawaan itong mga kalakaran pagdating po sa national budget. Okay? I'd like to welcome to our program, na guest na po natin siya before, pero that was a long time ago, si Mr. Joseph Ranyola. Siya po yung presidente at chair ng grupong tinatawag na Center for National Budget. Magandang gabi po, and thank you for joining us again dito po sa Facts First. Magandang gabi, Christian. Magandang gabi sa lahat na nanonood sa programa. Okay, tumbukan na natin to, no? Kasi merong ginagawang investigasyon in aid of legislation yung House at saka yung Senado. Tapos yung presidente, of course, sabi niya, galit na siya dito sa matinding corruption sa flood control project. No? Una-una, sa pagkakaalam niyo po ba, gaano po ba katindi ang korupsyon? Diyan lang muna sa flood control projects, hindi pa sa infrastructure projects in general. Considering sa 2025 na ang budget sa 002, yung flood mitigation at saka protecting the public infra of flood control, umaabot na yan, Christian, ng malaki na mga 300 this year, 354 billion just for this year. And then, meron pang naka-embedded dyan sa CPAG at saka BIP. So, kaya lumalaki. Ito yung allocation sa national budget. Okay. DPWH, yes. DPWH. Pero, in terms of leakage, yung napupunta sa bulsa na mga corrupt na politiko at mga kawani ng gobyerno at saka contractor. Ano ba yung mga nadidinig ninyo? Oh, grabe. More than 50% and sometimes worse to 60%, and pinaka-worst pa talaga, halos walang natira, lalo na yung mga ghost. At yung pera ay patukol na lang sa mga documentation. So, yun ang pinaka-mahirap dahil sa laki na, Christian, ng ating budget, parang napaglaruan, parang naabuso, at para talagang ginagawa na lang na hanap buhay sa iilan na mga maswerte na mayroong power at influence sa ating gobyerno, at saka lalo na higit sa mga mapagsamantala na mga contractors at mga suppliers. Yun po ang katotohanan yan . Okay. Paki-explain nga po doon sa mga hindi familiar, no? Paano ba naibubulsa yung malaking bahagi ng pondong nakalaan sana sa flood control projects? Paano siya napapaghatian? Paki-explain po yung binabanggit yung 50, 60%, or worse, zero. Walang napupuntang pondo doon sa proyekto. Alam mo, kanina sa presentation ni Senator Ping Lacson, very clear naman talaga na after deducting first sa mga legal na mga percentages, siyempre, tama, at ako'y naniniwala na ang flood control ngayon umaabot na sa 20, so 25% doon pa lang sa funders. Ngayon, siyempre... Sorry po, ano ibig sabihin ng funder? Alam mo, siyempre, ang ating public works ngayon, Christian, kung titignan mo ng maigi, doon sa 002 na tinatawag, Protecting Lives and Properties Against Major Floods, 248 billion po yan. At ako tahasan talaga nagsasabi na ito ginagawa mismo sa taga-public works. Sila po ang matawag natin na funder dahil naririnig natin, At lahat naman hindi na bago ito. Kung ang taga-public works natuto, lalo na, normal naman talaga ang mga politicians din. Dahil sa politicians, meron kasing tinatawag na Convergence and Special Support Program, wherein number 11, yung tinatawag na Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps or CPAG, meron dyan specific item na flood mitigation structures protecting public infrastructure to the tune of 55 billion pesos. Now, in addition to that, meron pa sa item 12 yung tinatawag na Basic Infrastructure Program. Pareho ang title, Flood Mitigation Structures, Protecting Public Infrastructure to the tune of 50 billion. So, yung 55 at saka 50 billion, that's 105 billion,
ito yung total control and leadership or mga tinatawag natin ng mga politicians. No? Dito naka-embed naman yung kanilang mga request. Pero remember, itong dalawang item na ito, patungkol to sa mga locally or local in nature na mga projects. No? Yun yung mga 10 million, 20 million, yung mga maliliit na mga proyekto na nire-request ng ating mga legislators. No? Wherein, itong 248 billion sa 002, ako hindi naniniwala na ito ay control ng mafia sa DPWH. Ano yung ano? Ano po yung binabanggit yung mafia? Kasi nabanggit din ni Senator Ping kanina yan, no? Meron daw mafia. Okay, or sindikato. Ano po itong mafia na to sa DPWH na binabanggit niya? Alam mo, kung titignan natin, ito ang masaklap, no? Even sa DPWH, I think nakalimutan nila na on January 30, 87, an executive order 124 was created, no? Mentioning 5 specific bureaus. Alam nyo ba, yung mga bureaus na ito dapat ang may alam sa lahat ng mga proyekto, lalo na patungkol sa public works. Pero ang problema, kontrolado ng mafia. Ang mafia na tinatawag ko, yung sa planning department, dahil sila yung may hawak noong pera. Itong binabanggit ko na 248 billion, ito ang control totally sa ating National Government Agency ng Public Works. Yes. Okay. So, paano nila kinokontrol? At paano napapagkakitaan itong binabanggit ninyo? Ang sistema, no? Ang sistema, before sa tagal ko nag-monitor at nag-observe sa mga practices because I used to work before also sa Senate, no? And that time, ang ano doon, karamihan, kung meron mang gumagawa ng mga pagkakapirahan, yung mga legislators. Pero nung tumataas ang kinukuha at hinihingi ng mga legislators, para sabi ng mga taga-public works, tayong pumipirma, tayong nagkakaso, tayo din nakukulong, hindi pwedeng wala tayo. So, that time, ang pinag-usapan natin, wala pang trilyon na, anong tawag nito, na National budget? Public works budget, no? And as a matter of fact, umpisa yan sa 2002, 47 billion lang yan . Now, ngayon, magkano na? Nasa 1 trillion 113 billion na sa public works alone. So, almost 25% napunta sa flood control on 002 lang. Hindi pa kasama yung 105 billion na napapaloob sa convergence. Okay. So, clearly, meron sila napapaglaruang pondo na nakalagak dito sa national budget. Okay? And nanding allocation po, no? Ang tanong napaka-basic. Pwede bang clueless si congressman o yung senador doon sa corruption sa flood control projects? Palagay ko, yung iba, fully knowledgeable pero talaga hindi gumagawa. A perfect example is si Senator Ping Lacson. No? Pero yung iba naman, siyempre, tatahimik talaga, no? At hindi naman aamin, no? Kahit sino. So, mahirap. At saka lalo na wala naman sila talagang pinipirmahan na dokumento na magsasabi na sila'y nakikialam, no? So, mahirap na ipoprove yan. Ito example po, no? Kasi, lumalabas naman ito yung insertions, di ba? Yung wala dun sa National Expenditure Program o dating dun sa GAB version sa House, sa Senate, tapos pagdating sa BICAM, tapos sa small committee, nagkakaroon ng mga malalaking dagdag. Actually, way more than what was allocated dun sa National Expenditure Program. Paano ba nangyari paano ba nangyayari insertions na yan para sa understanding ng mga viewers po natin? The moment we monitor the DPWH project, doon pa lang sa National Expenditure Program, alam na namin, meron na kaming nakakaabang. Tapos meron kaming column, ang next column is the HGAP. Binawasan ba ito?
Meron bang insertion? Meron bang increase or decrease ng cost ng mga, alam namin, mas nasusundan namin yan. And then, once ito ay ipadala nila sa Senado, makikita din namin yung resulta dahil meron tayong hawak na General Appropriations Act. Doon din namin alam kung yun ba'y resulta sa deliberation ng Senado o kaya sa BICAM pa. Pero at least makikita mo yung movement ng isang item. As a matter of fact, no, for 2025 uli, sa flood control sa 002 lang, sa 002, we have monitored 227 projects na deleted. Na deleted from the time it was submitted sa NEP, and then pagdating sa House, and then pagdating sa Senado. No? Pwede rin namin kunin yung specific ilan sa House at ilan, but at this time, yung 227 na yon, ang amount doon na delete was 22.4 billion pesos. Saan napunta? Well, ito, ang sagot is, meron din namang insertion, no? And the inserted projects were numbering to 312, amounting to 25.7 billion pesos. Okay. Dito sa ano, kasi binabanggit nyo, at least dun sa level ng Senado, sa GAB nila, tapos sa version ng House, di ba? Sa kanilang deliberation. Kahit pa paano may trail malalaman mo kung sino yung nag-argue for this reallocation, etc. etc. Okay? Yun yung hinihingi ni Congressman Toby. Kung mabigay yun, makikita kung sino nag-sponsor. Okay, pero dito, no, paano malalaman kung sino naman yung talagang kumamada? Like insert doon sa BICAM at saka doon sa small group? Ang akin din, no, assuming na walang cooperation ang ating administration or kaya ang ating DPWH, alam mo sa amin, meron kaming study talaga, yung lahat ng mga movement nila, lahat ng lump sums, lahat ng multiple, double, triple appropriations, magkano ang deleted or inserted or increase or decrease, meron kami noon by house, by the house. So, ang pangalawa doon is, siyempre, kung anong region, medyo malapit-lapit ka na. At saka specifically, kung ano ang district. So, makikita mo ngayon. Now, kung mapinpoint mo, halimbawa, the first 5 region, no, the first 5 region, makikita mo rin ngayon sa mga district per region. So, an example of yung bang tawag nito, talaga going to the detail na, makikita mo. And once tanong mo, I'm sure, lalo na kung ma-publicize, no? And we have the materials, by the way. And I'm willing to give it to anyone na gusto makakita kung ano ang specific project per district and per region. Doon, magiging aware ang mga tao na, ito pala lahat. So therefore, lahat na sila mag-check ngayon. Itong barangay na to, wala ito. Itong barangay na ito, sira ito. Yung pinapakita ni Senator Lacson, that will really happen. Because that is now a good guide sa lahat ng mga district engineering areas. Okay, I perfectly understand yung punto na yan. Ito naman po yung susunod kong tanong. Kunwari ako kongresista ng isang distrito o senador na baluarte ang isang probinsya. Tapos lumabas dito sa national budget. Yung approve na talaga, no? Na bumuhos yung bilyong pisong flood control projects dun sa aking distrito o sa probinsya kung saan itinuturing ko itong baluarte. Pwede ba ako maghugas kamay at sabihin, hindi ko alam paano nagkaroon ng ganyang limpak-limpak na allocation dyan sa lugar ko. Pwede ba mangyari yun? Merong iba mag-lobby for him at wala siyang kinalaman? Tingnan mo si Pontius Pilate, di ba? Hugas yan ng hugas, and yet, ang mga tao finally ang nagsasabi at ano ba ang final verdict ng mga tao. Nakugas ka ng kamay, meaning, equally, anong tawag nito, guilty ka. Di ba ba? Parang ganun. Hindi, ang point ko, for more clarity, no? Kunwari, kayo po, Congressman Ranyola. Pwede bang magulat na lang kayo sa distrito nyo? Binuhusan ko pala ng sangkatutak na allocation dahil meron pala akong kasabwat na contractor
dyan sa lugar ninyo. Para ako Hindi. yung kumita. Tapos Hindi. ilalaga ko yung pondo sa distrito nyo. Pwede bang kayo walang kinalaman doon? That is highly impossible, no? Number one, ang alam ko, kung sakali sa distrito ko kunyari nangyari, no? At ang binigay sa akin sa House leadership at saka yung aking mga effort na ginawa para sa departamento, halimbawa lang, binigyan ako ng 300 million. My heart, alam ko na akin yan, 300 na yan. Alam ko na ito yung aking mga priorities. So, pagka merong ibang mga items or projects na napasama, antimano, alam mo, hindi ito sa akin. At I'm sure, hindi naman bago ito. Meron yung sinasabi ng parking because nagpasintabi. Yeah? Mga party list, for instance, mga senador, for instance, anong gagawin sa kanilang allocation, di ba? So, somehow, makarating talaga sa iyong distrito. And ang normal naman na practice, nagpasintabi siya. Kasi kawawa ang district engineer. Kapag meron tayong mga kwento na naririnig na pagka may dumating sa kanyang distrito, kahit na merong usapan sila na ginawa, beforehand pa, pagdating doon, wala na. Hindi na nire-respeto. Meron din ganun mga klaseng mga kwento. No? Pero definitely, it is very, very impossible na hindi malalaman kung sa kanya o hindi. At kahit na on the last minute, meron talagang dumating sa kanya, lalo na kung na-involve 100 million, tapos kukwestiyonin ng congressman, hindi po pwede. Talo ang contractor doon dahil sigurado, yung Hindi kikita 100 million na yun, meron ng advances yun. Oo nga. Hindi kikita yung contractor kasi nag-advance na siya rin sa corrupt na politiko, hindi ba? Pag wala silang prior na understanding, hindi gagawin nila yan. Ngayon punto ko, no? Kung ikaw yung kongresista o even senator, na meron ka talagang suasion o influence sa lugar na yon, parang ang tanga mo naman kung hindi mo alam na nangyari yun. Hindi ko ba? Di ba parang napakabobo mo naman? Tama. Actually, insulto talaga yan. Okay. Hindi, yun ang tinutumbo ko yung parking, no? Na binanggit nyo na rin po yung term. Okay. Kung ako kunwari, kongresista, kayo naman, baliktarin natin, no? Kayo naman kunwari yung corrupt na kongresista. O sige, ipapark ko itong 500 million dito sa distrito ko. Siyempre, alam ko na yan, di ba? Tapos, alam na ng district engineer ko. Oo. Magkano naman yung parking fee? Ayun. 5%. Buisit, no? Kaya palang daming biglang yaman dito, no? Huwag ka na kasi pag-along, nabubuisit ka na lang. For doing nothing, no? Talagang pinayagan ko lang. Mag-park lang kayo dito. On the lighter note, no? At saka magiging tayo para bang solution driven tayo sa ating usapan, no? Sa totoo lang actually, na-miss ng opportunity ng leadership ng DPWH ngayon. He seems to forget na actually ang DPWH, when it was created, kasama klaro yung 5 bureaus na yun. Alam mo, kung titignan lang natin itong mga bureaus na ito, kung ito ngayon ang kalampagin natin, ito ngayon ang atin talagang titignan at sasabihin na magtrabaho kayo. Di ba? What about sa Bureau of Design? Merong Bureau of Design ang ating DPWH sa central office, sa regional at saka district. So hindi nila po pwedeng sabihin at maghugas na kasi wala Meron. And pangalawa, yung ating Bureau of Construction. Alam mo, ang Bureau of Construction, kapag yan ay magtatrabaho, alam nila specifically kung ano ang mga gamit doon, magkano ang presyo. Lahat yun, walang makakalusot. Na kapag na-implement na, papasok naman si Bureau of Quality Control. And then, tingnan mo, ang ibang mga ating mga national roads and bridges, example sa San Juanico, ngayon, parang tulala lahat na malaman nila na makikiba na lang pala, di ba? Dahil hindi na nag-function ang ating Bureau of Maintenance, lalo na ang Bureau of Equipment. Alam mo, kahit sa itong budget na lang, pag-uusapan ng kaunti natin, no? Dahil kung tumbukin lang natin yung budget sa flood control at hindi natin nakikita yung ibang responsibility sa mga mandated na mga offices like the bureaus, wala, talo tayo.
And that's the reason why I said mafia, because this mafia is controlling the 5 bureaus. Why? Okay. Tingnan mo. Ang design of public works and highways, ang kanilang budget today is only 120 million. That's the Bureau of Design. Yung manual construction and improvement of infra facilities, yan ang Bureau of Construction. Yung mga maintenance ng mga equipment and ancillary facilities, yan ang Bureau of Equipment. Yung infra research, quality control, yun ang quality control bureau. And maintenance, repair, rehab. Ang problema nito, iniipit nila iniipit. Ngayon, kung hindi sila wala kang budget, hindi ka makagalaw, walang design. So madali. Pero tignan mo, i-call mo attention ng mga Bureau of Design, patayuin mo yung mga director na yan. Wala, manginginig yan. That's the reason why ang mahirap dito, pinupunterian lang natin si Secretary Buduan. Ang tagal-tagal niya nang nawala sa tawag nito, sa DPWH. Sino ngayon sa Public Works ang merong pakana? Yun ang gusto kong itanong sa inyo. Dahil dapat yan ang ma-uncover natin, yan ang maituro natin para babalik ang dating DPWH na talagang merong mandato, na merong budget, na lahat nagtatrabaho, lahat sila may responsibility. Okay. Perfectly said, no? And I really understand where you're coming from. Kaya paano naman po yung mga congressman o baka senador na nakikialam sa DPWH? Alam mo, Paano ang po? nangyayari ngayon, ako'y nagpapasalamat kay Presidente. Why? Because of his pronouncement ngayon. Parang nagsasabi ang bawat houses, sandali, baka mamaya malagay tayo sa alanganin dyan. They are all careful now. This is the right time to strike dahil ito ngayon ang nakakapagbago at nakakapag-neutralize ng senaryo. Na kung sakali man, no, I am for ibigay mo lahat pero dapat equitable. Lalo na kung saan ang may mga pangangailangan, ibigay mo ang pera. Kaya nga kailangan i-sustain din yung public pressure tsaka galing din sa civil society sa mga ekspertong katulad ninyo para talagang kumilos sa maayos yung mga nasa legislature. Pero ito pa, no? So, hindi, gusto ko lang pasagot po sa inyo to. No? Paano kung senador o house member inakikialam doon sa ginagawa ng DPWH? And number 2, paano mo papanagot yung mga congressman o even senator na talagang baka kumita dito sa mga flood control projects na ito? Hindi naman pwedeng taga DPWH lang. Yung tsaka contractors yung dapat parusahan. There was one time na talagang katulad ngayon tumataas, but I think this is worse. Yung nakikita ko noon, mga flood control, 18 to 20. But now, umaabot na sa 25 sa source pa ng funding lang yun. Plus, kaya nagiging 40. Bihira ang mayroong kalukuhan people because again, nandoon yung mga bureaus na talagang sumusunod. Yeah. No? Pero ngayon, dahil hindi sila natignan na gusto, di ba? Di makagalaw. Kaya talagang lumalaki. But considering, Christian, na ang ating budget, lumulubo naman talaga sabi nga nila di bali na, kaunti kita, basta tuloy-tuloy. Parang in-check mo. Hindi ngayon, one time, big time, hindi dapat. Ako'y naniniwala na kahit yung isang senador na yun, sabi niya, ako'y naniniwala na hindi fully matanggal mo ang korupsyon. But somehow, the corruption must be moderate. Kung sana. Good luck. Oo, yun, mga 10 pababa, na nandoon na lahat. I remember before, isang secretary sa DPWH, medyo na-shaken siya. Nakakaroon na sana siya ng control. Dahil ang umabot na noon sa 2025, bumaba drastically to 10. So, maganda noon. Pero, he was challenged. Sabi niya, merong mga white paper na gumalaw doon sa Congress. Sinundan namin yun. Mga pakana pala ng mga contractors. And the contractors were telling me na JR, dapat hindi pwede. Sabi ko, alam mo, kayo ang nagpapalala sa problema. Ang mga congressman, hindi naman ganun hindi naman ganun kagarapal sa naman sana yan. Ang problema, kayo ang nagkaroon na ng competition. Ang isang contractor, nagbigay ng cash advance, dollars, sasakyan,
kung ano, you name it, ha? Tapos, magtataasan na sila noon kaya sila din ang sumira. So today, na merong pronouncement at yung effort ni Senator Lacson at yung effort ni Mayor Benji Magalong, ito dapat ang suportahan. Ito dapat ang ating i-move forward kasi alam ko na meron din talagang magcha-champion at as long as may mag-champion, tingnan mo ngayon sa Senado, I am so happy no, na most of the legislators, mga senators were really commending, congratulating, and they were very happy. No? So it is a good sign na talagang may mangyari. Pero again, dapat mas mas malakas pa ang dating kaya kita mo ngayon, medyo nagtapang-tapangan ako. Sorry. Okay. Sige. Sir, maraming salamat po for joining us. Hindi ito yung huling pag-uusap natin. Next time, mas detalyado pa dahil kasi simula pa lang naman ng budget season. Mag-usap po tayo muli. Okay? Maraming salamat. Maraming Mr. salamat. Joseph Ranyola. Sa totoo lang, no? Hindi naman bago yung ibang mga detalye patungkol dito sa sinasabing corruption sa flood control. Pero mind-boggling pag pinag-usapan po natin yung halaga ng mga kinukurakot. At saka yung brazenness, no? Ng pagnanakaw nitong mga corrupt na mga contractor, mga taga-DPWH. Lalo pag tinignan niyo po yung nagiging epekto sa ating mga kababayan. Imagine mo, ikaw, ordinaryong Pilipino, wala kang choice. Miski hindi ka nagtatrabaho, wala kang stable income, nagbabayad ka ng buwis because of your consumption. Lalo pa yung mga naghahanap buhay. Diba? Ordinaryong Pilipino, we are burdened by a lot of things. Tapos itong ating buwis, napupunta rito sa bulsa ng maraming politiko, maraming opisyal ng gobyerno, DPWH, tapos mga kontraktor. Nakakagigil, no? Kung pwede lang magmura ngayon, 'di ba? Pagmumura po tayo na napakalutong.